Magandang umaga, grade 8 Sampaguita. Ngayon, tumayo ang lahat para sa ating panalangin. Inaanyayahan ko si Joselito upang pangunahan ang ating panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Bago kayo umupo, ay magkakaroon muna tayo ng pampasiglang gawain. Alam niyo ba yung kantang "Ako ay may ulo"? Hindi. Kung gayon, ay sundan niyo lamang si teacher, ha? Ako ay may ulo na aking ginagalaw, aking ginagalaw, aking ginagalaw. Ako ay may ulo na aking ginagalaw, salamat sa may kapal. Ako ay may balikat na aking ginagalaw, aking ginagalaw, aking ginagalaw. Ako ay may balikat na aking ginagalaw, salamat sa may kapal. Ako ay may bewang na aking ginagalaw, aking ginagalaw, aking ginagalaw. Ako ay may bewang na aking ginagalaw, salamat sa may kapal. Huli. Ako ay may tuhod na aking ginagalaw, aking ginagalaw, aking ginagalaw. Ako ay may tuhod na aking ginagalaw, salamat sa may kapal. Ngayon, class, nasiyahan ba kayo sa ating pampasiglang gawain? Kung gayon, bago umupo ang lahat, ay pakitignan muna ang inyong mga ilalim ng upuan kung may nakikita kayong mga basura na nakakalat, at pakikuha ito at ilagay sa tamang lalagyan. At maupo na ang lahat. Bago tayo formal na dumako sa ating talakayan, ay sino bang liban sa araw na ito? Si Stephen. Ano nga bang nangyari kay Stephen? Bakit hindi na siya pumapasok? Sana naman ay nasa mabuting kalagayan si Stephen, di ba, class? Kung ngayon ay bago tayo formal na dadako sa ating talakayan, ay may pamantayan muna tayo sa loob ng ating klase. May 3 pamantayan lamang tayo. Una ay makinig ng mabuti sa guro. Ang pangalawa naman ay kung may katanungan o kayo ay sasagot, itaas lamang ang inyong kamay. At ang pangatlo naman ay huwag makipagdaldalan sa katabi. Nauunawaan lang ba, class? Mabuti naman kung ganun. Ngayon ay magbabalik-aral muna tayo sa ating klase. Ano nga ba ang itinalakay natin noong nakaraang pagkikita? Sige, Jean. Tama si Jean. Magaling. Palakpakan natin si Jean. So, ang itinalakay natin noong nakaraang pagkikita ay patungkol sa pangalan. So, ano nga ba ang pangalan? Tama. Ito ang bahagi ng pananalita na nagsasaad ng o tumutukoy sa tanging ngalan ng tao, bagay, lugar o pangyayari. Sino makapagbibigay dito ng mga halimbawa ng pangalan? Oo, Lisilda, tama. Ano pa? Nike, tama. Ang Nike ay isang brand ng sapatos. Ano pa? Samsung, tama. Mga lamesa, yan. So ngayon, alam kong marami na kayong natutunan sa nakaraan nating leksyon, ay may panibago tayong aralin ngayong araw. Ngayon ay, ano ang nakikita nyo dito sa pisara? Tama, mga larawan, di ba? May iba't ibang larawan dito. So, sino makapagbibigay kung ano ang inilalarawan dito sa unang larawan? Ang mga bata ay naglalaro, tama, magaling. Bigyan natin ng palakpak ang ating sarili. Ang pangalawang larawan naman, ang ina ay naglalaba, magaling. Sa pangatlong larawan naman, ang babae ay tumatakbo. Napakagaling nyo naman, class.
So, base sa ating mga larawang nakikita dito, ano nga ba ang ating magiging talakayan sa araw na ito? Tama! Palakpakan natin si Jerlyn sapagkat alam niya ang sagot. Ito ay tungkol sa pandiwa. So, ano nga ba ang pandiwa? Ito ay bahagi ng pananalita na nagsasaad ng kilos. So, ang pandiwa kasi class ay bahagi siya ng pananalita na kung saan ito ay nagsasaad ng kilos o ginagalaw natin. So, ang pandiwa class ay may tatlong aspekto. Una na dito ay ang perpektibo. So, ano nga ba ang perpektibo? Ang perpektibo ay ang kilos na naganap na. So, ito ang unang aspekto ng pandiwa, ang perpektibo. So, ang halimbawa ng perpektibo na naganap na ay nagluto. Ang pangalawang aspekto naman ay ang imperpektibo. Tama. Imperpektibo. Ang imperpektibo naman ay nagaganap o kasalukuyang nagaganap. So, ang pangatlo naman ay ang kontemplatibo. Ang kontemplatibo naman ay gaganapin o magaganap pa lamang. Magbigay tayo ng kilos na nagluto. So, ang perpektibo ay nagluto. Ang imperpektibo ay sino makapagbibigay ng imperpektibo ng nagluto? Tama, ito ay nagluluto. Sa kontemplatibo naman na nagluto, magluluto pa lamang. So, sino makapagbibigay ng pangungusap na naganap na or perpektibo sa nagluto? Tama, nagluto siya ng ulam. Sino naman ang makapagbibigay ng imperpektibo? Nagluluto sila ng ulam para sa handaan. Tama. Sa kontemplatibo naman class, magluluto sila ng ulam para sa handaan bukas. Magaling, napakagaling naman mga estudyanteng ito. Ngayon, ang halimbawa pa dito ay ang naglaba. So, ang perpektibo ay naglaba, ang imperpektibo naman ay maglalaba, at ang kontemplatibo ay maglalaba. So, may mga kaibahan dito class sapagkat ito ay naganap na, nagaganap o kasalukuyang nagaganap, at magaganap pa lamang. Naintindihan niyo lang ba kung ano ang pagkakaiba ng imperpektibo, perpektibo, imperpektibo at kontemplatibo? Magaling at naintindihan niyo lang class sapagkat diba ang dali lang namang intindihin ito sapagkat ang pandiwa ay madali lamang sapagkat ito ay nagsasaad ng kilos o galaw ng isang tao o bagay, di ba? So ngayon class ay magkakaroon tayo ng ano nga ba? Gawain. Ngunit, bakit nga ba mahalaga ang pandiwa class? Tama, dahil ang pandiwa ay ang ginagamit nating mga tao kapag tayo ay gumagawa ng kilos. So, malalaman na kaagad natin kung ang kilos na iyon ay naganap na, nagaganap o kasalukuyang nagaganap o magaganap pa lamang. Napakahalaga talaga ng pandiwa lalo na sa pang-araw-araw nating galaw o kilos, di ba class? So, ngayon ay magkakaroon tayo ng gawain. Ang gawain ito ay papangkatin ko ang klase sa 3 grupo o pangkat. So, ito ang magiging unang pangkat, ito ang pangalawang pangkat, at ito ang magsisilbing pangatlong pangkat. So, ang gagawin nyo lamang ay makinig sa panuto. Ang panuto ng ating gawaing pagsasadula ay meron ako ditong 3 mga pangungusap. At kailangan sa inyong 3 grupo ay may representante kayo na pumunta dito sa harap upang kunin ang inyong mga pangungusap
at ito ay inyong isasadula. Maliwanag lang ba ang panuto? Magaling. So, kunin na dito. Pangkat una, pangkat dalawa, pangkat tatlo. So, bibigyan ko lamang kayo class ng 10 minuto upang paghandaan ang inyong pagsasadula. Okay, tapos na ang 10 minuto. Handa na ba ang lahat para sa inyong pagsasadula? Magaling kung ganon. Sige, magsisimula tayo sa unang pangkat. Napakagaling naman ang pagsasadula ng unang pangkat, kaya bigyan natin sila ng Boom Karakaraka Club. Sundan naman ako Boom, 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 karakaraka. Magaling. Napakagaling din naman ang pangkat dalawa at kaya't bibigyan din natin sila ng Boom Karakaraka Club. Boom, 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 karakaraka. At hindi pa pahuhuli ang pangkat tatlo, kaya bibigyan din natin sila ng Boom Karakaraka Club. Boom, 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 karakaraka. Napakagaling talaga ng mga batang ito sapagkat na isasadulan ninyo ng maayos ang pangungusap. So ano ang napapansin nyo sa inyo? Bago muna dyan, ay bibigyan ko muna kayo ng 100 na puntos sapagkat naisasadulan ninyo ng maayos ang ibinigay ko sa inyong gawain. Kaya bibigyan ko kayo ng 100 points bawat isa. So, base sa inyong pagsasadula, class, ano ang inyong napansin? Tama, di ba? Kayo ay gumawa ng kilos. Magaling. So, hindi naman natin magagawa iyon. Hindi kayo makakapagsasadula kung hindi ninyo ito nilagyan ng kilos. Kaya, ang pagsasadula ninyo ay nilalagyan ninyo ng kilos. Magaling. Nako, nasisiyahan ako sapagkat marami kayong natutunan sa araw na ito. Ngayon naman, ay bibigyan ko kayo ng pagsasanay. So, ang pagsasanay na ito ay isulat lamang, magdidictate lamang ako sasabihin ko lamang. 5 item lamang ito. Ang panuto ay isulat ang PD kung ang pangungusap ay may pandiwa. At WPD naman kung walang pandiwa. Tapos na ba ang lahat? Ngayon, kung tapos na, ay wag munang tumayo, wag lang tumayo, at ang inyong mga papel ay ipapasa lamang sa harap. Una, ipasa sa gitna, pagkatapos ay ipasa sa harap. Ako na ang magwawasto nito at bukas ay malalaman nyo na kung ilang marka ang inyong nakuha. Ngayon, class, ay bago tayo lilisan sa silid-aralan na ito, ay magbibigay muna ako sa inyo ng takdang aralin. So, ang inyong takdang aralin, class, ay nais kong gumawa kayo ng collage gamit ang mga kilos o mga ginagawang kilos ng bawat isang tao. Gawin ito sa isang buong bond paper at ipasa ito sa susunod nating pagkikita. Naintindihan lang ba ang panuto? Magaling kung naintindihan lang ito. Ngayon, class, meron pa ba kayong mga katanungan o mga paglilinaw na gustong itanong sa akin tungkol sa paksa nating ito? Wala na. Totoo ba yan? Naintindihan nyo lang ba ang ating aralin ngayong araw? Nasisiyahan ako sapagkat naintindihan ninyo ang aralin natin ngayong araw. Ngayon dito na tayo magtatapos. Paalam sa lahat.